What's up mga ka-technician? Nagbabalik ang DIY Pinoy Technician. Sa mga hindi pa nagsusubscribe guys, subscribe na kayo. Click ang notification bell button, click nyo at nyo rin ang aking mga videos. So yun guys, magre-review tayo ng Miniware MHP 50. So ibig sabihin po ng MHP is Mini Hot Plate. 50 means 50 by 50 millimeter yung mismong hot plate niya. So ayan guys, Mini Hot Plate Preheater. Smart control na po siya. Tapos replaceable na yung hot plate niya. So dalawang klase kasi itong hot plate na ito guys. So pakita ko sa inyo yung hot plate ko mamaya. And then ito guys ay DC and PD input. So ibig sabihin pwede siyang type C. Sa PD guys yun na. Tapos pwede siya sa barrel jack para sa DC naman. Okay? So yan guys ay designed by E-Design. Ayan. So ngayon dito guys, or para makita nyo kung saan to pwedeng bilhin, eto guys, yung QR code niya. So, pwede nyong iyan yan, tag dito, yung SS or screenshot. Ayan. Tapos, ito na po yung mismong ano niya guys, specs. Ayan. So, ang area niya, kung nakikita nyo, heating area ay 50mm by 50mm. So, ang temperature niya ay nagre-range ng 100C up to 350C. Ayan guys. So, ito yung sa barrel jack, DC 5525. So, 19 up to 24 volts para sa 150 watts. Sa PD naman guys ay 20 volts at 100 watts. Ayan. So, ayan guys. At kung nakita nyo, ang hot plate natin ay B5. Ayan. So, yung hot plate natin. Or, ito yung hot plate mismo guys. Ayan. BS50. Okay. So, ayan. Para makita nyo guys. At, ayan guys. Kung nakita nyo rito sa drawing ay natatanggal mismo talaga yung hot plate nya. So, ayan. At buksan na natin siya. Ayan. Oops. Ano pala to? Manual guys. So, ito yung manual niya. So, kung nakita nyo sa manual niya ay version 1 siya. So, unang version pa lang siya. At kung nakita nyo yung kanyang software version ay 1.00. Ayan. Okay guys. Tapos yung app niya is 1.0. Ayan. So, kasi unang labas to guys ng Miniware na 50mm yung laki ng hot plate niya. So, basahin nyo na lang guys yung ano niya, manual niya kapag ka bumili kayo nito kasi ayan, napakarami niya guys kung isa-isayin natin siya. Okay? So kung di ko naman alam, pwede kong basahin mamaya para malaman ko and then tsaka ko na lang kayo i-update para sa next video. Okay? So ayan, ang mga available nito guys ay ito lang, yung silicone type C to type C. Ayan. Silicone po yan guys. Ayan. Tingnan nyo guys mabuti. Ayan oh. So, lapit natin. Ayan guys. Yan po ang silicone. Kakaiba yung ano niya. Yung tag dito. Yung texture niya guys. Sarap hinawakan. Ayan. So, ayan guys sa Miniware. So, sila mismo yung gumagawa ng kanilang cable. Ayan guys. So, 4 Miniware nakalagay dyan. 4 Miniware kasi yan yung design ng Miniware mismo guys. Ayan. Ito guys oh. So ayan oh. So gagamitin ko lang to para guys sa dito lang. So hindi ko to gagamitin para sa iba. So ayan, tignan nyo guys kung gaano kalaki. Ayan, ang laki niya. Wow. Ang laki niya. Compare nga natin siya guys sa MHP na 30. Ito guys oh, yung maliit na version. Ito yung unang version nila ng 30. Tapos ito yung unang version naman nila ng 50. So tignan yung gaano kalaki. Oh, tignan nyo. O diba? Matangkad yung isa pero mas maganda to guys. Para sa akin mas maganda to kasi ito ang laki na ng surface nyo.
Laki na ng space pala. Space, ayan. Or surface, kasi malaki na yung surface niya talaga eh. So, ayan. At ayan ang itsura niya sa close up. Ayan guys. Ang ganda. Ayan. Bale, hindi ko tatanggalin to muna guys. Gagawin ko dyan ay aanin ko yan. I-blade ko yan. Kasi baka ano ko itong plastic na to, baka matapik ko, matanggal to. So, ang gagawin ko dyan guys, i-blade ko yan mamaya. So, ayan guys. Ang ganda niya. Grabe. Ayan guys, oh. Metal to, hindi plastic to guys. Ang ganda. Tag dito, yung honeycomb. Ayan, metal siya. So, ayan guys, yung input niya, type C. Tapos, yung isa naman ay barrel jack. Ayan guys. So, kung nakikita nyo guys, use only one input. So, hindi nyo pa pwedeng gamitin ng sabay. Okay? So, kung barrel jack ang gamitin nyo, barrel jack lang. Kung type C lang gagamitin nyo, type C lang. Okay? So, ayan guys, ganda. Capacitor yun, no? Kitang-kita, oh, sa loob. So, eto guys, tanggalin natin yung mismong hot plate niya. Ayan, ang ganda. Wow. Grabe, napakalinis. Ang ganda ng pagkakadesign niya guys. So, ayan yung brushless niya. So, I hope na ano to guys, dual ball bearing na brushless para hindi siya ma-maintenance agad. Kasi pagka kapag ka-bushing kasi to guys, ay magiging ang pinaka-maintenance natin ito yung mismong fan niya. Ayan, ganda, grabe. Ayan, so ang ano pa nila guys, ang benta pa nila nito guys ay pagka bumili ka nito, hindi ka makakabili pa ng isang plate. Gusto ko kasi nung binili ko kasi to guys eh. So gusto ko kasi is pag binili ko to, kailangan may bili pa ako isa pang yung mismong plate niya. Eh kung nakita nyo guys, ito yung plate natin ngayon. Pinakamagandang plate na to guys, kasi ito ay nano coating or nano ceramic coating guys. Non-stick po ang ganitong plate. Pero syempre gusto ko pa rin magkaroon ng aluminum anodize guys. Yan, so dalawa kasi yan eh, isang aluminum anodized tapos isang nano ceramic coating guys. Ayan, so sana magbenta sila ng yung aluminum para pwede ko silang pagpalit-palitin. Ayan, so ayan, pares po yan. Ito kasi guys, yung ganitong version is wala siyang ano. Ito guys, kaya ko tong tanggalin pero tinatamad lang ako tanggalin kasi mga flux lang naman yan eh. So, hindi talaga siya nakadikit dyan. Okay? Ano yan, kayang-kayang tanggalin yan. Ayan o, tatanggal yan. So, ito kasi guys, wala pang version ng yung dalawahan. Kasi unang version to ng 30. So, ito yung pinaka talagang ano nila available. Ayan. So, wala pang available para sa ano nito, aluminum anodize. Ayan. So, gawin natin is lagyan natin siya dito guys. Ayan. Tanggalin muna natin itong mga to para walang kalat. Siyempre gagamitin natin ng ano yan guys, power bank. So ito, wait lang guys. Ito yung power bank na gagamitin natin. Ayan guys. So ayan, nakukonsume mo agad siya ng 0.6 watts. Ayan, 0.6 watts. Ayan. So
i-ano natin guys. Ayan, zoom in. So, hindi ganong makita. Yun lang, hindi ganong makita. Maliwanag yung brightness niya. Ayan guys, ganito na lang. Ayan. So, ayan. Hit. Tapos, pag pinindot natin to, menu. Pag pinindot natin, info. Pag pinindot natin, reflow. Ayan guys. Ang gustuhan ko dito guys is may reflow siya. Okay? So, sasabihin ko rin yan sa inyo guys kung paano yan gamitin mamaya. So, punta muna tayo sa info. Tapos, hold lang natin to. So, ayan guys. Resistance is 4 ohms siya guys sa resistance ng plate. Okay? So, yan ang resistance niya. Tapos, sa plate temperature is 22°C. Kasi nasa ano ako guys, sa US ako. Kaya, ayan, mababa yung degree Celsius niya. Tapos yung type ng plate niya, ayan guys, BS50. Span speed, syempre 0 kasi nga hindi nagana yung pan speed ngayon. So volts niya is 20 volts guys, ayan, kasi naka PD tayo, naka 20 volts yan. Sa MCU, temperature or microcontrol unit temperature ay 31°C. Tapos ang software version ay 1.00. Tapos ang hardware version ay 0.70. Ayan. So, hold lang ulit natin para bumalik sa dati. Tapos punta tayo guys sa menu. Hold natin yung pindutan. So, ayan, meron tayong Tier 1 or Temperature 1, Tier 2 or Temperature 2, Tier 3 and Temperature 3. Balik ulit tayo guys. So, ayan, sa T1 is 220, T2 250, T3 300. Ayan. Sa hot overtime, ayan, 20. Tapos sa shutdown time, ayan, 10 minutes po yan guys. So, ayan yung backlight natin. Pagawin natin guys yung backlight. Hold natin. Ay. Pagawin natin yung backlight. Hinaan natin. Ayan, para kita nyo guys. So, wait lang tayo. Ayan, tapos baba natin. So, ayan, ang tilt degree is 30 degree. Volume niya sa buzzing. Ayan guys, yung tunog na yan guys. Ayan o. So, ayan yung volume niya. Temperature unit is, siyempre, degree Celsius tayo. PD power max is naka-off. Pero pwede nyo baguhin yan guys. DC power max, naka 90 watts po yan. So, baguhin natin yan guys. Taas na natin pinakamataas. Yan, 150 watts na siya. Baba natin. Reflow, ayan guys. Pwedeng baguhin yung reflow. Tignan nyo guys. So, ayan, rise time. Tapos, rise temp. Ayan, rise temp. Tapos, rise time. Keep temp. I-keep nyo yung temperature. Tapos, keep time. Ito naman yung weld or yung pagka-solda niya. Weld temperature. Tapos, weld time. Ayan, guys. Okay. So, hold lang natin to guys. Para bumalik sa dati. And, restore guys, or restoration, or ano pala to guys, restore, ano yan, yung default, yan guys, sorry, restore default. So, ayun guys, so punta tayo dito. And guys, heat, ibig sabihin kung ano yung T natin, T1, T2, T3, yun po yung heat niyan guys para dito. Ayan. Kasi hindi nyo kita guys eh. Kita pa rin ba? Hindi ba? Hindi pa rin kita. So, ayun guys. So, ayan yung heat.
normal heat lang yan guys. Ibig sabihin is naka ano lang siya, steady lang yung heat niya. Kunyari sa T1 is 220, so naka steady lang po yung heat niya. And then kapag pinatay nyo lang siya, tsaka lang siya mamamatay. Okay? Or mag-tilt to ng 30 degrees Celsius, 30 degree angle is mamamatay siya guys. So sa reflow naman is tumataas yung temperature niya. Habang tumataas yung temperature niya, na-max niya yung temperature niya, kunyari nasa 300 degrees Celsius, ibababagsak niya yun guys. Babagsak niya yun unti-unti. Okay, so hindi masisira yung i-reflow nyo guys. Para siyang reflow oven kasi guys ganon, para siyang built-in na reflow oven. So ayan, try natin guys. So sa heat muna tayo. So sa heat is magagamit tayo ng ito guys, so TP4056 module. Alisin natin yung ano niya, tag dito, yung ilaw, LED guys. Papalitan natin mga LED yan. So tatanggalin din natin guys yung ano niyan, yung mismong IC ay yung yung 4056H na yan. Alisin natin yan, okay? Tapos kakabit din natin. Papakita ko sa inyo pagka ginamit natin siya sa reflow mode guys. Pero ngayon sa heat muna tayo para matanggal natin yung mga yan guys. Kailangan mo natin i-heat siya, okay? So heat tayo. Ay. So hold natin guys ito para mag-on. Ito yung okay niya. Hold natin to. So ayan guys. So T1 nasa 220 siya. Ayan. Ano ba to? Wala, hindi na gana to guys So ito lang guys gumagana. Ayan. So gumagana siya dito sa mode na to. Ito lang guys. So T1 220, T2 250, T3 300. So sa T1 lang muna tayo guys. Tapos ayun yung temperature niya. Tignan nyo guys kapag tinilt ko tong ano natin. Ayan o. Overturn. So nakita nyo guys namatay siya. Okay, so buhayin ulit natin siya. So kapag nahulog to, meron tayong ano guys, may protection tayo dyan. So ayan. So mamaya hindi, lagyan natin siya rito guys. Ayan. Tapos kailangan natin ng tweezer para matanggal yung ano niya guys, yung LED. Ayan. Para makita nyo rin guys ng malapitan. Wait lang tayo guys. Consumo niya ngayon ay ayan guys. Ayun, 88.1 watts. Ayan. Wait lang tayo. Nangangamoy na. Ayan yung usok. Kailangan natin ng yung extractor. So, pwede nyo naman guys skip. Sa akin guys kasi gusto ko siyang ayan. I mean para sa iba gusto nila makita. Tapos sa iba naman is ayaw nila makita. So, skip nyo na lang guys. So, 220 lang naman siya Ayan. Nasa 200 na siya guys. So, ayan, alisin ko lang yung
LED. So I think kayang-kaya na maalis yung LED sa 200 lang. Ayan o. So ayan, alisin ko to, alisin ko rin ito. Ayan. At aalisin natin yung IC guys. Ayun, ang ganda. So pwede natin siyang patayin. Ayan. Ay hindi, ano pala guys, ito palang pagpatay. So ayan, okay na, patay na siya guys. Hindi na siya nagana. Para pakita ko sa inyo rin na hindi na siya nagana. Ayan guys, so 0.8 watts na siya. So hindi na siya nagko-consume. So alisin muna natin to guys. Ayan. So wait lang tayo konti. So babalik ako guys, i-ano ko muna to, yung palamigin ko muna. So ayan guys, at malamig na siya kasi kulay green na siya. Ayan guys, so pagka puti is mainit-init pa rin siya, pero hindi na ganong makakapaso. Pagka pula guys, pasok ka talaga. So ayan, ilagay natin siya sa reflow. Ayan. So lalagay ko yung mga LED tsaka yung IC. So syempre bago ko ilagay yun guys, kailangan ko muna lagyan ng tag dito ng flux. Konti lang guys, hindi ganong karamihan ang ilalagay ko rito. Ayan, tuldok lang guys. Ayan o, para lang mag dumikit yung ano guys, yung lalagay ko. So ginamit ko siya as ano lang, yung pandikit. So make sure na tama yung component. So ground doon. So kailangan ground din yung, so ito guys yung ground. Ayan. Tapos dito naman, kita ko naman yung ground din. Pagka mali kasi yung pagkakalagay nyo dyan, ang mangyayari dyan ay hindi siya iilaw. Ayan. Tsaka kailangan stable yung kamay nyo pag kayo maglalagay ng mga component na ganyan kaliliit guys. So ayan, pwede na siguro yan guys. Ayan. So papakita ko sa inyo yung reflow oven, reflow mode. Reflow oven tuloy. Pero may reflow oven ako guys. Ayan guys. At reflow na natin siya guys. Ayan. So at least makita nyo na yung ano niya guys. Ay mainit na. Naramdaman ko agad yung init. Ayan o. So at least makita nyo yung ito guys, yung graph. May graph siya. So ayan guys. Binuksan ko lang yung fume extractor para yung hangin is yung usok nito higupin agad. So ayan guys, at least nakikita niyo yung graph niya. So tumataas siya, tapos pagkataas niya guys, ganyan, tapos bigla siyang bababa pag ganyan, tapos biglang pop. Ganun ang mangyari guys sa kanya. So yan, parang ginawa ko na tuloy yung video natin is full tutorial na siya. So
So, kasama na doon yung unboxing, kasama na doon yung review, tapos tutorial kung paano siya gamitin. So, para wala nang ganong maraming video para dito guys. Isang video lang okay na. Ayan guys, pwede nyo may skip or pwede nyo guys pabilisin yung yung speed ng video. Pwede yun guys hold nyo lang yung, i-hold nyo lang guys yung yung kanan ng video para mag 2 times speed. So ayan guys, at makikita nyo kung paano gamitin ng reflow. Kaya kaganda guys ang reflow, dahan-dahan niya lang papainitin yung board. Ayan, process siya guys, process by process po yung pag niya, yung pag tag dito, pag solda niya guys. Ayan, pinoproseso niya ng maayos para hindi masunog yung component at saka yung board. Guys, sumusok na. Guys, mainit na siya. So from green to white to red. Ayan. Ayan guys, sumusok na siya. Yan yung flux kanina na nilagay ko. Yan yung usok nun. Ayan guys. So, saan kaya siya nakaset? Kasi lagpas na siya guys sa T1. Ayan. Kasi reflow to guys. So, ibig sabihin na nasa 230 pagka naka-reflow siya. Tapos pababa na yan. Tapos aandar na guys yung niyan, cooling fan yan. Makita nyo guys. Okay. Siya. So hindi na bumababa yung niya guys, yung temperature So nasa 231 or ayan, 230 lang. Ayan. So naglalaro siya ng 231, 230. So ayun guys, bumababa na yung temperature niya.
Naramdaman ko na guys yung ano, yung hangin. Ayun o, naramdaman ko na yung hangin na pinapalamig niya tong plate mismo. Ayan. And then kapag malamig na to, itatest natin siya guys kung talagang nagsolda siya ng maayos. Ayan guys, white color na yung ano natin. Pero guys, sabihin ko sa inyo yung totoo ha. Yung default ng reflow dito guys ay hindi ko gusto kasi masyadong mataas. Nasa 230. Dapat yan guys, nasa 220 lang siya or 210. Para hindi masunog yung flux. Kasi parang sunog na yung flux, oh, ayun oh. Kita nyo ba? Ay, hindi pala makita. Ayan guys, oh, pakita ko sa inyo. Ayan oh, tignan yung flux. Ayan oh. Flux dito sa may resistor, tsaka sa capacitor, sunog na. Ano na siya, kulay dark na siya guys. Para siyang ano, kape yung kulay. Dark brown. So, ibig sabihin po nun is sunog na po yun kapag ganyan. Lalo na pagka black brown na siya yung kulay niya, yun sunog na talaga. Tsaka yung LED niya, nakita niya guys, oh, nagbago yung kulay, naging light brown. Dapat po yan hindi ganyan yung kulay niyan. Kasi designer ako guys, alam ko yung kulay ng sunog na component versus doon sa tag dito. Hindi pa pwedeng bago guys kasi talagang masusunog siya. Pero hindi yung ganyang sunog guys. Kasi iba na yung kulay ng ito. Sana gumana, pero syempre may doubt ako na sunog yung kulay niyan, parang sunog na. Kasi dark ano siya, dark brown. Tsaka yung board, tignan yung board niya no, is dark na. Kasi yung kulay niyan dapat is ganito guys. Tingnan yung pagka nilapit ko yung kulay, nakita niyo yung pagkakaiba. Isang light blue tapos isang dark blue. Nag dark blue na siya guys, nasunog na yung board. Doon sa 230 na yung. Okay. Tsaka mali ng pangit ng ano niya, oh. Pangit ng reflow niya guys. Ayan. 10 minutes na nakalipas. Ay, ganyan, ano pa rin siya, oh. Pero pwede ko na yan guys kunin. Ayan, pwede ko nang kunin yan kasi nasa 130 na siya. Basta less than 150, pwede nang pick upin yan. Okay, so pipick upin ko na siya kasi wala na yan guys eh. Ano na yan, mga nakadikit na yan. So alisin natin to. Ayan ko lang siya na lumamig. So ayan, at try natin guys para hindi ko kayo dinadaya. So ayan, at pakita ko muna sa inyo yung board, then yung board guys. So pwede nyo tignan mabuti. Kung titignan nyo to guys, ito yung itong random LED na to, yung RGB LED na yan is parang sunog na siya guys. Dapat yan, ang kulay niyan is ganun, no? Ganun pa rin dapat, pero ito parang nasunog na. So mali. So yan guys, try natin.
Wait lang, mainit-init pa eh. Tagalin mo natin yung init guys kasi may lagnat siya guys eh. Alisin mo natin yung lagnat. Ayan. So yan guys. Ano na to? The moment of truth. Ayan guys, nagana naman. So, ang kagandahan niya ngayon is kulay green na siya. Tapos ito random LED. So, lagyan natin siya guys ng battery. Tignan natin kung mag-random LED siya guys. Papakita ko sa inyo. Wait lang, kuha ko ng random LED. I mean battery pala guys. So yan guys, may battery na akong hawak. Power on na natin to. Tapos lagyan natin yung ground sa B negative. Tapos yung positive ay nasa B positive. I mean yung red, I mean yung black sa B negative, syempre ground. Tapos yung red ay sa B positive. Ayan guys, tingnan niyo kung ano nangyari sa ilaw niya. Ayan, ang ganda, nagbabago. Diba? Ang ganda. Oh. Ganda yung kapag na full charge na siya. Kunyari na full charge na. Ayun, ganoon naman siya guys. Pagka charge, yan guys, magbabago yan. So, ibig sabihin is nag-charge siya. So, gandang dapat guys yung yung charging niya para magandang tignan pag nag-charge siya. So, kapag full charge, green lang. O, diba? So, ayun guys. At sana nagustuhan nyo ang video ko. At huwag kalimutan mag-like, share, subscribe. Click yung notification bell button para ma-notify kayo sa lahat ng video ko guys. At yun guys. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe. Click yung notification bell button. Click nyo all guys. Bye. Peace.